Please open your Bible in the book of Exodus chapter 4 verse number 10 down to verse number 13. Yang iyo kamo sa pagtindog, uban kanako, please. Exodus chapter 4 verse number 10 down to verse number 13. Okay? So nakita na si Iman. Okay, so ato kini puli-pulihon sa pagbasa. So verse number 10, the Bible says, "And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of slow tongue." Verse number 12, "Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say." Verse number 13, read. "And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send." So this morning, atong pagkaisgutan, overcoming fear. Okay, so pagbuntog sa kahadlok. Let's pray. Amahan namong langit noon, Dios nga laming gamanan, gidayay ka na mo, pasalamatan o God, ningnintak na sa kabuntagon. Salamat Lord sa kadaugan ni among gihatag kaganiha sa first service. I pray Ginoo this morning nga ikaw may magalihok, gamita kong instrumento lamang, gihay ang matagpulong nga mogawa sa kumbaba, nga makapay-defy sa imong katawhan. Unas tanan Lord, kami nangayag ka pasayloanan sa mong mga kalapasan nga nabuhat, nga wala ka malipay. Cleanse us o God with the precious blood, nga giulan ito ni Kristo sa cross, aron pagbayad sa among masalamahan. Lord, nagpray ko, badlong ang buhat sa kaaway, nga makapadisturbo sa pagpaminaw sa imong pulong, nga mauli sila amahan, nga busog, pinagi sa imong pulong o God. Ikaw mag-bless, Holy Spirit, magkatabang sa matag usay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makalingkod ka mo. Okay, so sa verse nga atong gibasa, in chapter number 10, kung mong lang tawon, there are two objections nga makita nato kang Moses sa diha nga gisugo siya sa Dios to speak, no? Pag ato sa Egypt, to speak ato pero aron ang Israel, the children of Israel, makalingkawa sa ilang pagkaulipon ngadto sa Ehipto. Kung mong lang tawon, from verse number 1, na diri na una ang objection niya, verse number 1 down to verse number 9, ingon sa diha, "And Moses answered and said, But behold, they will not believe me." No, sa diha nga gitawag siya usa sa iyang rason nga ang tawo dili mutuo. Dili mutuo. And then sa verse number 10, another na pud nga objection, no? Okay, ingon siya in verse number 10, "I am not," no, dili siya maayo manulti. Okay? "And then neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am of slow of speech and of slow tongue." Now, this morning, itong pagkatunan, overcoming fear, no? Pagbuntog sa kahadlok, and I believe, matag-usa na to, mubati ta ni ining kahadlok. Isa may dili mahadlok, diribi, wala na gyud kay gikahadlokan. Di ba, no? Ang uban gali na to, mahadlok o ngit-ngit. No? Ang pastor, wa man ko mahadlok, pastor, nga mutapos ang kalibutan. Ang akong gikahadlokan, pastor, walay lain, nga mutapos ang bulan. Nga naman, pastor, daghang maningil. Water district, lani ko, napay yung credit, napay unsa ba na? Di ba? Pero, kini nga fear, dili nang fear nga giingon sa Bible nga kahadlokan nato ang Dios, pagrespeto sa Dios, but mauni kung i-define nato kining fear kang atong gipahisgutan karon, ma-define nato ni through emotional and psychological. So, number 1, emotion. No, it is unpleasant feeling or anxiety or apprehension caused by the presence or anticipation of danger, pain, or harm. One time, no, I don't know, nalimot kung sa itong adlaw, Bernis ba to? Karon nila, atong last week, samtang kuyog mi sa akong asawa o akong anak, si Chloe, katong kinamugulangan, sa kaimig sakyanan, okay, ato namin atong giatuan nga lugar, niya gabi na, ulan-ulan, na usa ka duha ka lalaki mihangyo nga ipasakay ihang kauban. Nya wala lagi kay wala ta kaila, unya mo uli ay mi ipasabay niya kay ipadrop sa tubod. Unya ipasakay paglantaw nako, murag mag-alanganin ta ba? So, murag
kanilagi mag-una-una dayon tag negatibo ba? Una-una ni tag unsa kay may tabo no? Nya labi nag naay gidungog nga nay namara diri, nay namara sa unahan. Hadlok tayo, so, no other, wala may choice. Among gipa sakay. Nya diri man siya napit nilingkod sa kinatumyan. Kinatumyan siya ba sa kinan, kinatumyan siya nilingkod. Samtang paglakaw na namo, paggikan na namo, wa gyud ang akong mata kanunay nilang sigsiplat sa amin. Samtang ga-drive ko, ana gyud og naisiga nga mo magian na mo mulantaw ko, ana ko kailan taon ako kung may action ba siya tindog. Una-una ang akong usawa gauna-una na po naabaka ni pusil no, naabaka ni kutsilyo no. Wa kita mahimo ani ron. Ya kitang una-una na tag unsaon ko tani pagkarati ni. Unsa man nimo naog lang tani ug mao manggali. So pag hantod nga naabot mi diha nang sa tubaran, ngit-ngit na gyud kayo. Agoy mura delikado na gini. Ang akong mata sige gyud halos kung mahimo pa lang wa na ko kapuko sa dalan tungod kay ang akong mata dito na kanoy sa amin. Mutindo galit ni ron naka-seatbelt ko ingnon ko ni kong asawa pag seatbelt may kay mutindo galit ni karon breakan jud ko ni diretso or maumod ni. Mangambak ni diretso. Hantod nga naabot mi kay giina man ako bulod ra ba mi moagi? Di na may mulaw sentro nya kay naluoy man ko naabot mi sa bulod murag butan man pod kay wa man naibot siyang lingkuran. Agi pangutan na nako asa man gidapita sa tubod nga munaaw ka, butan na sa usawa. Dito sa terminal dapit. Kasige laos na lang ka. Hangto nga naabot mi sa laktod nga pagasulti nakanaog siya, naabot mi pagkahuman paggikan namo. Dagko kay ginahawa. Kuyawa di anin na magpasakay tanong nga murag wa ta kaila ba. Ang akong asawa daghan na po kisag una-una. Ayngon siya nako di ako bitong kwadto na bisig natoy pusil ba. Napati kutsilyo. Ingon siya nga munaog nang gibuta. Ako to brikan gyud ako to ditso umuumot ta iri sa ta mangambak. Kay na. No so kung mga taon ba kana bitong kahadlok nga imong gi-anticipate ba sa unahan maabot ba. Okay? Pero buutan na ba putog na hong ug naman ka kay karon. Man to. Adi dito. Taga-baro ito. Okay. No, so anxiety, no, a feeling of worry or nervousness or unease about the future or unknown. No, mahadlok ka, mabalaka ka sa imuhang future mo nang mahadlok pa ka sa karon nga magminyo kay imong edad 34 na, mahadlok pa yun mong kay maminyo kay usaon imong pagbuhi. No? So murag hapit na mag 40 pagpalit na lag PC, no? Itigway na lang kung maminyo man kay itigway na lang na imong kuan asawa. No? Or phobia. No? Kahadlok ya po ni phobia, an excessive irrational fear of something. No? Tag-usa na to, naita phobia, ako na po ko'y phobia. No? So ang uban ay gitawag fear of public speaking. No? Fear of public speaking. Gitawag ni siya glossophobia. No? Hadlok ka nga pasultion ka na ani. O nga ang imong kana bitang ang kakurog sa imong tuhod ni abot sa imong simod. Nana. One time naka-experience kami ana No, napoy gitawag fear of public people hadlok kag no daghang tawo. No, sama ini. No, gitawag na sa anthropophobia. And then fear of pain, hadlok kang masakitan. Munang di nagyug ko magminyog anin. Di nagyug ko manguyab. Nga naman masakitan na pug ko. Hadlok kag sakit, no? Hadlok kag fear of pain, gitawag na sa agliophobia. And then usa na po ni sa kuha ka ng fear of heights. Kasi may fear of heights diri. Acrophobia, no? One time nakasaka ko globe, wa kaabot to mo ni abot taman ro nga kanay bitaw maglantaw ka nga ubos ra kayo. Pero pagsaka nimo murag muna nagikulitog yung sampot ba tungod sa ambot na lang gyud kana musaka kag tumoy nga naamantay gaali pero mura kag birahon gyapon. No? Fear of heights. Inani man kali kahabuga ay na lang kahadlok ba uroy ana. Tuklod palang hinuon ka. Pero ba na namduman ako ni Pastor Gilbert yung illustration na unsay kalainan sa kanang nahagbong kagikan sa building o kanang nahagbong kagikan sa katre. Hinundo ka ta Pastor? Ang nahagbong kagikan sa building, paghagbong bug. Pero pag nahagbong kagikan sa katre, bug. Baliktad no.
Na matulog may isang asawa, gamay na lang kay kulang yun, hapit ko mahagbong. Kaya kanina itong anak, usay matulog, murag ilahatan ng katre. No, kay experience na, makita ako sa Facebook na, tinuod yun ni, mao gini. No, so fear of heights. And then, usapon ni, naapo rin ako ikaduha nga phobia. Ang boto, naapo ni sinyo ha, fear of injections. So, madlo ka injection, yes, tinuod lang, madlo ko. Basta maabot na kay ato, nag-clinic, paibot, nag-ipon, na! Kumahimo pa lang. Ingon nila nga, ingon pa lang, istorya nga matuto ba nga, ana puspuro, tangtangipon, hapunta, nindot ang tana. Mabot lang, unsa po na pag-istoryahan, no? Fear of injections, no? Trypanophobia. Next is fear of medication. Hadlok ka magpatambal, kaya basig makabalo ka sa mong sakit. Basta magpabinisaya na lang ko basur. Kaya na ako sakit sa panit. Ira na, palit lang nag-skin fighter. No? Pharmacophobia. Okay? Mao ni kuyaw. Mao gini pinakakuyaw. Kuyaw kini nga phobia, kani next nga phobia. Fear of mirrors. Hadlo kag sa amin. Na ba na diri mahadlo kag sa amin? Ha? Pagkakita nimo sa amin, agoy, na puri malbalo. Ikaw ra ba nagatindog, walang kapanuwa ka nanudlay. Ikaw ra ba na? Ang kuyaw ana o maglagot ka sa amin, kana. Tungod sa imong kalagot, imong gipambuak na tanan sa amin. Ibig kung saan ni magpang-espiyo, murag apiki gyud. No? Fear of mirrors, spectrophobia. And then na po ni hadlok, no? Fear of death. Hadlok ka mamatay. Manang magisgot o kamatayon, mahadlok ka. Mahadlok ka mulang taog patay. Itawag na siya thanatophobia. Yang uban po, mahadlok. No? Naapoy phobia. Unsa man nga phobia sa mga bana? Hadlok sa asawa. Ingnon sa asawa, panglaba diha! Punit na po rin ta. Paglakaw ni mo ito sa likod, singgit na kagbulag! Kadungog mga asawa, unsay bulag? Adi ba? Bulag ni puti o di kolor? Agihapon din, no? Ang uban po nato, no? Hadlok tagwakwak. Hadlok kag baliti. Hadlok tamo atong ngit-ngit. Hadlok kag naitom nga iring mo agi si mo to nga kay danger sa unahan. Kanina buntag lagot kay ko pagmata nako ang sudan mo. Ikaog iring nga itom. Lipot-lipot ko, man kang iring kang itom. Ang uban mahadlok iring itom. Murag katong iring nga itom nagkaon sa mong sudan. Mantay lang to, naamay ka dire. Gitikon gyud ka. Ang uban no mahadlok og iring nga itom. Kay nay danger sa unahan. Unsay connection? Ha? So, naay mga kahadlok, daliara sa oras nga dapat i-conquer na to sa atong kinabuhi, aron ang Dios makahimo pa og dagkong butang. Pero we know, makita na to, ang Dios, nag-bless na to year 2024, pero kung move forward pa ta, kabantay ka kung ang tao gali na ay kahadlok, dili siya moabanti. No? Dili siya moabanti. Nabitaw tong nainawad ag piso, daplin sa kalsada, naibata ba nawadag piso. Yagi pangita niya. Dong, nagunsa man kadiyadong. Yung tanang tiguang, nagunsa man kadiyadong. Nangita ko sa kwarta call. Man din nawala. Dito kulay. Anong rin makanangita? Hayag man. Saan? No, sunay kahadlok, aron kita makaabanti. No, so, accept your fear. No, acknowledge your fear, its source, unsay source niya na, o unsa ka na makaapekto sa imuha. So clearly define fear. So very simple kani, sa verse nga atong gibasa, sa objection nga, duha ka objection nga gisulti ni Moses, iyang rason ngadto sa Dios aron dili siya makabuhat. Number 1, kung mo lang taon, in verse number 10, Exodus chapter 4, verse number 10, and Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent. No, dili siya maayo mamaba, di siya maayo mga istorya, ngaon ba? Okay? Nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and slow of tongue. So naay rason si Moses, nga dili siya, point number 1, mahadlok siya, musunod sa Dios. Okay? Point number 1, dapat natong i-conquer kaning pagkahadlok nato nga musunod sa Ginoo. Nga naman pastor kay nun ani nga mahadlok man ta kay daghan kay tag mga rason.
Daghan kay ta, maingon na ta ba, what if, Pastor, kung mga lagad ko, musunod ko, mag-faithful ko sa Ginoo, what if, na sila yung mga sulti nako, Pastor, what if, Pastor, no daghan kay tag mga rason. Pero kamo lang tawon, there are biblical example. Number one yan na, nga nahadlok musunod sa Dios, but later on, na-realize niya, unsa ka importante ang pagsunod sa Ginoo. So number one, na si Moses, no, mi-refuse siya, tungod kay dili siya maayo mo storya. Moses questioned his abilities. And then, sitting speech difficulties and fear, mahadlok siya. Tiyaw mo na, ang trabaho biya ni Moses, shepherd for almost 40 years trabaho niya, shepherd, magbantay sa karniro, and I believe sulod sa 40 katuig, pagmata niya sa buntag, ba! Pagkahapon na pod, samtang ga-email siya, ano yung mag-email si Moses? Samtang nagkapi-kapi siya, ba! So ang imong kauban, sige, hindi mo gikauban sulod sa 40 katuig karniro. Lupig pa kay gaskwila kag laing lingwahe ani. Apay siguro ani pagmata ni Moses kabalo na siya unsa ning gisulti sa karniro. Pag maingon siya, bahaw. Akanay gigutom ni mamahaw na ni. Pag maingon, bah. Akato ang karniro kaulion na to kay katulgon. Kabalo na siya 40 gud katuig. Tiyaw mo na. Taga mag-train kag iro, di ba? Pero nasayod ta, nga asulod sa 40 katuig as a shepherd. God has a purpose sa iyang kinabuhi para ma-develop ang iyang humility and leadership skills. Amen? So na ay purpose. So kimo lang taon, ayaw limitahi ang Dios nga mogamit sa imong kinabuhi. Pastor, usahay natay rason nga nung dili ta mo sunod sa Dios, kay natay rason nga basibag dili ko gamiton, dili ko parihan niya, ayaw ikumpara ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Lahi ta nga gamiton sa Ginoo, lahi-lahi ta. Amen. Lahi-lahi ta. In fact, the Bible says 1 Corinthians chapter 1 verse number 26 down to verse number 28, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. Salamat nga ang Dios bisag ultimo gamiton sa Ginoo. Bisag unsa ka gamiton sa Ginoo mo nang wa tay rason nga dili ta mo sunod sa Ginoo. Dili na to ihatag ang atong kaugalingon sa Dios, kay ang Dios mo gamit bisan sa unsa nga mga butang, bisan sa mga gagmay nga butang. Amen. Mo gamit magali ang Ginoo based things. Ining kalibutan na, how much more nga ikaw? No? Mga Bible student, kimulang taon, unsa rani, background na mo, unsa rami. Pero it's all by the grace of God. Because I believe, kung ihatag nimo, kung musunod ka sa Ginoo, diha nimo makita, giunsa pag-umol sa Ginoo ang kinabuhi sa tao. Okay? Fear to follow God. So next, si Moses, ikaduwa si Jonah. Kabalo ta, Jonah in Jonah 1, verses 1 to 3, but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, went down to Joppa, flee. Midagan siya, misibat siya from God's assignment. Gihatag nga task sa Ginoo sa iyaha. Next is, magdugay, Peter. Okay? How many times Peter denied Jesus? Katulo. Okay, katulo. Miingon na damsel nga miduol niya, hapit na hukman hapit na ang ilansang si Kristo sa cross, kidakop na siya. Miingon si naiusa ka dalagab damsel miduol niya. Di ba kauban man mo anak? Dili oy. Tiyaw mo na. Sakit pinang i-deny ka. Diba? Labi na yung people. Kuyo ka si mong uyab. Nya imong uyab nakakita og gwapo. Nya mutanan na siya. Who's this? Ano this one? Ako raning kuan. Ako ning friend or ako raning yaya. Uy ka. Sakit ana oy. Di ba? Sakit ng i-deny oy. Di ba? Pero si Kristo kapilag i-deny ni Peter katulo. Now, mahimo ba nimong nga i-deny ang something you love the most? Or itago ba nimo imong identity, imong Christian identity sa mga tao?
Kay maulaw ka, i-deny ba nimo? Ha? Later on in their life, no, sila mituman og misunod sa Dios. Ayaw gulata nga ay hara ka mo sunod sa Ginoo ba nga gikaon na kag isda. Ayaw gulata nga ay hara ka mo sunod sa Ginoo nga nawadaan nagmembro sa inyong pamilya. Ayaw gulata nga ay hara ka mo sunod sa Ginoo pag wadaan na kag tiil. Ay Lord, mga lagad lay ko nimo. Ayuha lang ko. Usahay na tagaan na to, kondisyon na ng Ginoo. No, di na to matwist ang kamot sa Ginoo. Nga Lord, ayuha ko kay aron nili oy. No, ayaw hulata. Usahay mauni nakapugong na to. There are spiritual consequences kung dili ta mo sunod sa Ginoo, kung magmahadlok kun tas pagsunod sa Ginoo. No, taligisik lang usahay di na kabot og simbahan. Pero katubitan pag-concert ni TJ Monterde og ni Casey Tandengan, mamarhat sa bisa gatalig si Kalalinya. Masok ko pag og delete, masok ko pag katuntag 200 ang ticket. Gusto ko magpa-VIP. Pero og simbahan taligsik lang. Praise the Lord. Pag live stream lang ko. Tulog mga ita diri sunod simbahan nga naagyon na gatindog-tindog na pura pa nagwali. How much mo nga live stream? Gawas og Facebook no ni kana bitang usay mga salida dia mga Korean man sa mga Korean man dia. Hello. Oh. So spiritual consequences pakyas gayud ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. 1 Corinthians 7 verse number 17 down to verse number 24. Kay bulang taon diha kung asa ka gitawag sa Ginoo, ako na lang explain for the sake at one time, kung asa ka gitawag sa Ginoo, so be it. Paggamit diha sa Ginoo. Ayaw pagdugay. Amen. And number 2, pakyas ang pagtubo nato espiritualidad. Hebrews chapter 5 verse number 12 to 14. John chapter 10, paligo, John chapter 10 verses 27 to 28. Humanta malawas maminaw. Nalipay ba ka nga nalawas ka? Amen. Karon, giingon ang Bible ha, my sheep, karniro ka dili. Amen sa mga karniro. Amen sa mga kanding. Away kanding. Oh? So, kung mo lang taon, my sheep hear my voice. So, isip mga karnero, mao nang pag naay pagwali sa pulong sa Ginoo, minaw ta. Naay Bible study sa balay, amen. Ganahan ta na. And I know them. Ang Dios kaila kung kinsa yaha. Amen? And they, dili lang kay kana ha? And they follow me. Usahay mo claim ta nga sheep, anak sa Dios, pero di mo sunod. Dili mo sunod. Kay kung tama na bitaw ta naluwas, pwede man kung tama na ta naluwas, ay, hagbay ratang nanguli, ay, gipauli ta sa Ginoo. Kuha nenta. May na lang ba? O, luwas na ko ta, langit na ko ta paingon, di, uli na taglangit. Pero nga nung buhi pa man ta. Na-purpose ang Ginoo, na-plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mga panahon nga nabilin sa atong kinabuhi, nga atong siyang sundon. Amen? Ato siyang halagaron. Tagaan nato siyang panahon sa atong kinabuhi. Sometimes dili, no? Dili tibuok kasing-kasing ang nahatag sa Dios tungod kay napatay gikahadlokan. Dili pa bitaw ang gipangita sa Ginoo sa atong pagalagad nagkinahanglan ni sa tibuok kasing-kasing. Amen? Dili pwede nga ang imong pikas tiil no sa Ginoo nya ang pikas sa tiil sa kalibutan. Imagine na ragog unsa ka mulakaw. Tiyaw mo na? Dili pwede na. Dapat tibuok na tong kasing-kasing. Ihatag na to sa Dios. No, mapugnan ang pagtubo na to. And then, pakya sa pagdawat sa panalangin. Okay? Pakya sa pagdawat sa panalangin. So there are individuals who face their fear. Number 1, Mary, following God's plan despite of uncertainty. Well, sa diha nga mosunod sa Ginoo, bisan gali kita. Daghan tag mga plano. I believe na tayo plano ugma, pero hey, wa ta kabalog, buhi pa bata ugma. Pero sa atong pagsunod sa Ginoo, despite of uncertainty, like Mary, misunod gihapon siya. Kaya nasayod siya nga ang iyang gisunod, ang iyang gialagaran, Dios nga buhi. Nga nakabalo sa tanan, nakabalo o nakakita sa unahan. Kabantay, kamabitan na ang pag-drive sa monobila sa atong kinabuhi. Dili kita. Kaya kung kita may mag-drive sa monobila sa atong kinabuhi, ang atong nakita, kanirang diri sa tungod na to, kanirang sa dool. Munang ihatag na to ang monobila sa Dios, kay ang Dios kabalo siya tanan.
kita niyang unahan. Amen? Mahadlok manunta. Okay? Mahadlok ta. So, things nga dapat i-question na to karon sa Ginoo. Am I prioritizing God? Gi-prioritize ba nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi? Or do my actions align with biblical teachings? Align ba ang imong mga gipambuhat sa gisulti sa Biblia? Worship and involvement, active ba ka sa church? Hello? Are we obeying God's command, surrendering biblical teachings, or na makita ba ang fruit of the Spirit sa atong kinabuhi? Kung makita na, that's the portrait of Christ. Amen? So, unsa may kahadlok nimo, unsa may nakapugong nimo sa pagsunod sa Dios? Mahadlok ka? What if, next, number 2, fear to proclaim the gospel, the truth. Maulaw ko, pastor, kaya maulagi, pastor, di ta maayo manulti, di ta maayo mamaba, pero panglibak, swito kayo, tanang maritis, swito kayo. Di ba? So sa Jeremiah, kumulang taon sa diha, nga gitawag siya sa Dios, nibati niya ang kahadlok. Unsa man, Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Jeremiah felt too young and inexperienced to prophesy. Okay, mahadlok siya. The word of the Lord came unto me saying, next verse please, before I formed thee in the belly, I knew thee. Next verse please. Ingon siya, then said, Lord. Wito na usay, pawalihon rin, may untag, ano? Di mo na itong reaksyon, ay lang ko. Yung sa, Lord God, behold, I cannot speak for I am a child. Yung rason, di siya kabalong nulti, kay bata pa siya. Pero unsay promise sa Ginoo, verse number 8, be not afraid of their faces. Nga bitaw usay, mahadlok ta mo sulwining, mahadlok ta mo sultis ka matuoran. Kaya usay, noong rason bitaw, no, kay mahadlok ta silang nawong. Naman gud po yung mga tao no nga mura bitag hadlok kay nawong. Murag pagsulti hadlok ka po ning nawong mura man gikan sa prisuhan. Pero di ay sayop ka itong expectation, buutan di ay. No? Usahay gali no maka-experience ta ani nagsulwining ka, nag-share ka, nya nagbughag kahoy ba? Nagbughag kahoy. Ay kauban na gasulwining siya. Tingala ko nga dool man ta kani mo tapad ba ginuntan pero nga nung distansya man kay yan ding gisulwining gabugha og kahoy. Lampas ba lampas? Gabit-bit og lampas. Ay lang po kumpiyansa. Kay lanaw ni. So naay kahadlok no, hadlok ta sa pagsulti sa kamaturan. Pero unsay promise sa Ginoo kung mosulti ta? Ang Dios mag-uban kanato. Amen. Dili ta pasagdan Matthew 28 verse number 20 dito magdugay. Matthew 28, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. See, unsay promise sa Ginoo, bananta sa Dios oy. Kung tagaan na natong panahon ang Ginoo, well, blessing na nga nakay material nga butang, gibless ka sa Ginoo og sakyanan or unsa ba na mga motor, gamitan na nga diin makasangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Usahay magsabot ta pre, rides ta pre, pero nalimot ta nga ang atong priority unta di ay pagsulti. Pagsultis ka maturan. Hello? Gamitan na. Okay? Ang Diyos magauban ka na to. Letter B, magbungahon ang imong Kristohanong kinabuhi. Don't you know nga kung kana bitawng tapad nimo nya wala na luwas. Unya wala nimo gitagaan og panahon, wala nimo gisangyawan. Unsay gingon sa Bible? Ezekiel chapter 3 verse number 18. Palo ko Ezekiel chapter 3 verse number 18 kay hapit na maro to time. I have only 5 minutes. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in this iniquity, but his blood will I require at thine hand. Kung wala nimo gisultian, kabalo ka nga ang padulngan sa tao kung mamatay siyang way Kristo impierno, kung wala nimo gisultian, panilngon ang ilang dugo diha sa imong kamot. Pagkadakong pagmahay nga makaingon taon-ta. One time, maabot ang panahon, na gitawag last cry. What if one of the members sa imong family magbasol ba? Or i-blame ka, nga nung man kunin mo gisultian? Kabalo man unta kas kamatuoran.
Manay pinakasubo pamalandungon. Okay? Magbungahon ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Pwede ipahunong ng orasan? Pwede ra. Panganto na nga mapunder ng battery ba? At second point pa ko. Okay. Letter C. Halang doon ang mga tiils na nagsangyaw. Amen? Usahay, wala may sayop anang nagpapedicure ta, manicure ta, wala may sayop ni ana. Indot man na, gatimantas ng kaugalingon. Pero bisan pag napuno nagkubal, gipang ingro na imong tiil, pero kung nagsangyaw kayo ng Bible. Man yung verse, di man yung mao. Romans chapter 10 verse number 15, palihog ko. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Wow, halang doon ang ilang mga tiil pagkanindot. Oy, pagkanindot yun. Kinimpig karangan sa una, ay ambot na lang, nabantok na lang, nilakaw na mo sa una. Nabantok na lang, tinuyok-tuyok na mo. Okay? So, spreading the gospel is a beautiful act. Kanindot. 1 Corinthians chapter 1 verse number 18, the Bible says, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Para ang kalibutan, ang pagsurwining para sa kalibutan binuang. Ang pagwalis kamatuoran binuang. Pero the Bible says, but unto us which are saved, it is the power of God. Manandili na ito ikaulaw. Ang uban gali, tibok silang pamilya ng lakaw. Kita nakabalotos kamaturan, di ta mo sulti. Oh, fear to proclaim the truth. And then number 3, this is the last. Dalion ako. Alang sa tuwang mga bisita. Kung may area sa imong kinabuhi nga na-fail ka in your career, in your school, business, or anything, pero mas labaw na tong kahadlokan kung ang imong kalag maimpierno. Fear of spiritual failure. Hebrews 10:31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Maybe successful kasi mong kinabuhi. Professional mo tanan. Ang imong anak, mahatag mo sa gusto. Pero mas ang pinakahadlok nga ang imong kalaghuman ining kinabuhi may impierno. Let's talk about the description in hell. Mark chapter 9 verse number 44. Paliw ko, next slide please. Sa impierno na ay kalayo nga dili mapalong. Dalion na lang ako. Na ay kalayo nga dili mapalong kay murang nabali man yung picture. Ano lang nita, ang tagamay. Okay. Or nahagbong siguro na sila. Nahagbong de. Na ay kalayo nga dili mapalong. Na ay ulod nga dili mamatay. Sakiton ka adlaw o gabi. Paghila kog pagkagot sa ngipon. Outer darkness. Eternal separation from God. Mao nang paminaw, number 3. Next slide please, number 3 na, number 3. Point number 3, sub-point number 3. Next please. Dugay na ka nagsimba diri. Pero di ay sulod sa imong kasing-kasing, nagduwa-duha pag iday gihapon ka sa imong kaluwasan. Delikado na. Uncertainty of you about salvation. Busa, siguro nga luwas ka. Kung bisita ka, ayaw ikahadlok. Ayaw kaulaw nga mo isa kasi imong kamot karon. Pastor, wa ko maluwas. Ayaw ikaulaw. During sa itong invitation, ang kuna, kaya ang pinakahadlok nga butang, nga inig kamatay nimo, impierno ang imong dangatan. Sa impierno, once nga ma-impierno ang tawa, nagyoy paglaom pa. Busa karon ang time nga mohimo kag desisyon. Ikaw Kristohanon, unsa may nakapugong nimo sa pag-alagad sa Ginoo? Unsa may nakapugong nimo sa pagsunod sa Ginoo? Ayaw pagpabilin sa imong kahadlok. Ato ba nga? Sama sa gisaad sa Dios kang Moses. Verse number 12. Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Alang sa mga bisita, ang pinakahadlok ng lugar, mao ang impierno. Ayaw hulat ka nga magmahay ka sa unahan.
dawata si Kristo. Gangin o kantanan sa pagtindog magambot na. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat Lord nga napahinumduman mi. Nga sometimes naana mo ang kahadlok. Anong mauni ang nagpugong kanamo nga mosunod mi nimo. Idaghan mi mga pangutana. Pero Lord, salamat nga na imong pulong. Na imong mga promesa that gives us assurance when we follow you. Samtang kapadayon uduko inyong ulo, gapiyong inyong mata. Samtang ang piano nagtukar, mag-una ko sa mga bisita. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Padayon sa pagduko sa ulo, piyong sa imong mata. Kita magdugay, igala, igsuon. Maybe maingon, hindi ko, direct to the point ko. Kung mamatay ka karon nakasiguro ba ka nga langit ka paingon. Maybe maingon ka, pastor, wala pa na ako masiguro, pastor. Sige kog simba. Sige kog basag Bible, sige kog ampo, pero di ay, wala pa din ako masiguro akong kaluwasan. Walay laing bugtong paagi aron makabaton kag kaluwasan. Si Kristo ra. Pwede ba nimo maisay mo kamot, pastor, dawaton ako si Kristo sulod sa akong kasing-kasing para makabaton ko kaluwasan sa akong kalag. Pwede ba nimo maisay mong tuo nga kamot? Pwede ba nimo maisay mong kamot? Pwede ba? Pastor, dawaton ako si Kristo. Can you please raise your hand? Ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw. Naa ba diri karon sa tuwan taliwala nga mayon ka. Salamat na isa. Salamat. Napaba salamat na iduha. Salamat. Higala igsoon, ayaw ikaulaw si Kristo. Pagka man mo gisa sa kamot, ipaubos ng dayon. Napaba ikatulo, ayaw ka ulaw. Salamat na ikatulo. Napaba ikatulo. Napaba ikaupat. Maura. Ikaw nga nagpataas imong kamot, mugiya ko nimo nining pagampo. Dawata si Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Mugiya lang ko nimo aron makabaton kag kaluwasan. Sunod nini Ginoong Hesus. Akong ang kunon nga ako usa ka magkasasala. Sugad karon, pasaylo ako. Dawaton ko ikaw, sulod sa akong kasing-kasing, ug luwasa ang akong kalag. Sa ngalan ni Jesus. Alang sa mga Kristohanon, kung nasabtan nimo ang mensahe sa pulong sa Dios, ayaw pagdugay. The altar is open aron makigistorya ka sa Ginoo, may tungod sa unsay naa nimo karon, kahadlok nga nagpugong sa imuha. Isulti na sa Dios. Lord, wala ning kahadlok na ako, pulihi kay isog, kay mao ni nakapugong anong di ko mula kadili ko moabanti sa pagduol diha kanimo. Ayaw pagkahia ang atong kasing-kasing. Kristohanon, kung nasabtan nimo, Lord, sometimes mahadlok ko. Lord, naay kahadlok. Anong Lord, Ginoo? Ayaw paghahiya imong kasing-kasing. Iduol na sa Dios. Hangyoa ang Dios. Kay di gyud na mawala kung di ta maghangyo sa Dios. Lord, sometimes naay mga kahadlok which hinders me pagsunod nimo. Let's pray. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. May mga kahadlok Ginoo nga nakita nimo sa mua. Lord, please. We need the power of the Holy Spirit, O God. Kinasayod mi Ginoo kung magmahadlokon mi, mapugga ng mga panalangin, kung mga butang ay tugot nimo, mga dagkong butang, inyalo nimo sa mga kinabuhi. Lord, nagkakita ka karon sa imong mga kanakan, kneel down and pray. Naghangyo sila mahan, diya ka nimo. Ikaw Ginoo magatubag, ikaw Ginoo magahatag nila kusog, gahom giya sa bulang espiritu sa ilang kinabuhi, O God. Nang samtang mintas buhi pa mi, makaalagad mi diya ka nimo. Lord, ikaw magabless sa matagusa. Salamat sa iyong pulong. In Jesus' name we pray. Amen and amen.